Dito na serbisyo ng bayan, ibigay ang inyong kailangan at italinig katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Biñang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Malalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita Live Online. Muli po, ito ang inyong lingkod sa episode na ito na Lagot Ka, Isumbong Kayadan, kung saan ay pansamantala po ay bumabati po sa inyo ng mainit at maalab na magandang gabi sa lahat ng ating mga patuloy na sumusubaybay. Pansamantala po ay wala po ang ating partner ngayon at medyo meron po siyang kaunting medyo may dinaramdam na medyo konting diferensya na naman. Pero baka mamaya mabigyan tayo ng pagkakataon upang mapaunlakan ang ating partner na si Miss Diane Zamora. Ito nga pala ang inyong lingkod na Lagot Ka. Ito po si Adan Gabato
kung saan ay patuloy po na nagseservisyo sa inyo dito tuwing araw ng Sabado sa Serbisyo Balita Live Online, kung saan ay bagamat tayo po ay inabot ngayon ng oras ngayon ng ganitong bandang alas 7 na impunto, ay patuloy pa rin natin ihahatid ang mga may init at maalab na mga isyong tatalakayin tungkol dito, ang nilalayon ng APEC Summit sa ating bansa. Di umano tungkol sa paglago pa raw ng ekonomiya sa bansa, ayon sa analysis ng ilan sa mga profesor sa mga kilalang universidad sa Manila, umano'y ang mga tinalakay na usapin at mga pangunahing agenda dito ay may chance raw ang businessman o negosyante sa bansa. Nabatid pa maging ang maliliit raw na negosyante na ating mga kababayan ay may chance ring makapagpalago ng kanilang mga negosyo. Dahil magaling daw ang Pilipinong mag-isip bilang creator ng anumang mga produkto maging sa teknolohiya. Kaugnay dito, mga malamit patuloy na sumusubaybay, ay importante raw ay nagkakaroon ng global value chains. Marami raw sa mga kababayan natin ay magkakaroon ng trabaho sa epekto ng summit na ginanap na ito na ngayon ginanap sa loob ng isang linggo, kung saan ang mga bagay na ito na magiging epekto ng APEC Summit umano'y ang tungkol sa mga kandidato, kung ano ang masasabi nito, kung paanong maipatupad itong napagkasunduan ng mga delegadong dumalo sa katatapos na APEC Summit. Kung sakali, mahal naming patuloy na sumusubaybay, kung sakaling si Marojas raw ang sinasabing magpapatuloy sa daang matuwid, ano kaya ang kahantungan ng epekto nitong APEC sa ating bansa sa mga darating na panahon after election 2016? Kung nagkataong palaring makalusot naman itong si Vice President Jojo Binay, ay hindi kaya magpatawag din ito ng APEC Summit? Ay kung si Senator Grace po naman ang manalong Pangulo, hindi kaya maging questionable ito sa bawat Pilipino sa sinasabi nitong tulungan siyang ng mga kababayan nating pandayin ang takbo at pamamahala sa ating gobyerno. Napakalaking palaisipan ito para sa ating susunod na kabanata kung sino man ang papalaring maglilingkod o bilang leader ng ating bansa. Samantalang, hindi kaya ito ay diktahan lang. Itong si Grace po, kung sakaling ito ay palarin siyang mahalal at manalo bilang Pangulo ng bansa, hindi kaya ito ay diktahan lang ng kanyang mga kalyado sa ilalim ng partido ng National People's Coalition, NPC, dahil ang ilan sa mga senador na kasama nito ay dati na mga naglilingkod sa ating gobyerno. Mukhang sumakay lang. Matakin mo, ang posibleng mangyari ay yun at yun din ang magiging disenyo ng takbo ng ating bansa. Kung merong isang katulad nitong si Grace po ang papalaring manalo bilang leader ng ating bansa, ay mukhang ito ay baka diktahan lamang ng mga kalyado niya senador. At ito ay ang mangyari ay yun at yun din ang magiging disenyo ng takbo ng pamamahala sa ating gobyerno. Ang tanong, mga mahal namin taga-subaybay, hindi kaya questionable itong apelyido ni Po, kaya tinuturing ito ay hindi Filipino citizens, dahil ang apelyidong Po raw ay may kahaling tulad sa pangalang Chino. Gaano kaya katotoo, mga mahal namin taga-subaybay, na ito si Grace Po ay lahing Chino? Ito ang kamalaking katanungan ng iba nating mga kababayan kung saan ay nagtatanong lamang po. Yan po ang isang malaking katanungan mula sa ating mga mamamayan na kung sakaling si Grace po lamang, si Grace po daw ang siyang mapiling leader at palaring maging leader ng ating bansa, ay baka bumalik na naman po tayo sa disenyo ng dating mukhang ito nasa ilalim din ng matuwid na daan, ng daang matuwid. Di po ba? Napakahirap na kung babasihan natin ang mga leader sa ating bansa, wala po tayong masisiguro o kasiguruhan kung ang mga tumatayong leader na ito ay siyang magiging matino at magpapatino ng takbo na pamamahala sa ating bansang Pilipinas.
Kagaya lamang, sa bagay maganda naman na naging epekto ng EPIC Summit nitong mga nakaraang linggo kung saan bumaba ang krimen sa panahon ng may EPIC. Ayon dito sa ulat ng isang biyasa sa panunulat, bumaba ang mga insidente ng street crime sa Metro Manila sa kasagsagan ng pagdaraos ng Asia Pacific Economic Corporation EPIC Summit sa bansa. Sa report ni National Capital Regional Investigation and Detective Management Division, Chief Police Senior Superintendent Joaquin Alba, mula Nobyembre 16 hanggang 19 ay mayroon lamang 100 kaso ang nai-record na mas mababa sa 138 street crimes noong nakaraang Nobyembre 9 hanggang 12. Naging kapuna-puna rin ang pagbaba ng insidente ng nakawan na nailathala sa 44 na kaso sa panahon ng EPIC. Kumpara sa 56 kaso mula Nobyembre 9 hanggang 12, habang robbery incident ay bumaba rin sa 31 mula sa 35 isang linggo bago ganapin ang EPIC Summit, mga malaming taga-subaybay. Ayon kay PNP spokesman, Chief Superintendent Whitben Mayor, ang pagbaba ng krimen ay bunga ng pinalakas na police visibility at anti-criminality campaign na ginawa ng PNP at ang Forces of the Philippines at iba pang law enforcers para sa makasaysayang okasyon na ginanap nito lamang nakalipas na isang linggo tungkol sa EPIC Summit. Kaya naman, bilib din tayo kung mismo ang inyong lingkod ay nakamasid dyan sa ating mga pinupuntahan sa lugar ng dyan sa may parte ng Coastal Road, kung saan dyan sa may part ng Baclaran at Metro Manila, ay nakita naman natin na talagang napakarami ang nakaantabay na ating mga PNP, na mga pulis natin dyan, kung saan talagang binabantayan nila at mahigpit nilang binabantayan itong mga delegado natin na nanggaling pa sa ibang bansa. Sapagkat maganda rin naman ang magiging epekto nitong EPIC Summit, kung saan mukha yatang maraming na ipagkaloob na biyaya at mga anumang mga gamit pa na dapat mapakinabangan ng ating mga kababayan dito sa ating bansa. Kaya naman tayo rin, bumabati tayo dito sa kapulisan sa pamamahala ni PNP Chief Ricardo Marquez, kung saan ating putong pinupuri at pinapanawagan na nawa ay pagpatuloy na ang ating mga kapulisan ay laging nasa labas ng lansangan. Yan po ay napakalaking bagay na ginampanan ng pulisan natin nitong nakalipas na isang linggo sa EPIC Summit. Muli po, babalik ang inyong lingkod, mga mahal namin taga-subaybay, kung saan ay magbibigay muna tayo ng isang komersyal. Serbisyo Balita, asahan ng kamal sa ating Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Guys, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod dito sa episode ng Lagot Ka, dito sa Serbisyo Balita Live Online, kung saan ang oras po natin, mga naming mga taga-subaybay, ay ganap na pong alas 7:25. Ating pong bibigyan ngayon ng
ng isang magandang pagbati ang isang Police Chief of Inspector ngayon na dati po ay tumayo at bilang hepe ng pulisya ng Silang Cavite, na kung saan ay ito pong si Alexis Sunido, Police Senior Inspector, mula sa pagiging isang Police Senior Inspector, sa loob po ng 4 na buwan na ito ay naging hepe ng pulisya ng Silang Cavite, kung saan ito po ay na-promote bilang Chief of Police sa ranggong Police Chief Inspector, na kung saan ay ito ngayon ay tinalagang Chief of Police ng Bayan ng Kawit PNP Station, Municipal Police Station, Kawit, Cavite. Makikita po natin sa ang kanyang pagkatao at itsura nitong si kasalukuyan Chief of Police ng Kawit, Cavite, ng PNP Kawit, Cavite, na si Police Chief Inspector Alexis Sunido. Nagtapos bilang kadete ng PNPA, Philippine National Police Academy, kilala sa pagiging isang great leader. Advanced course, class 2011, batch 16 bilang tapos ng kursong Public Safety Officer, class 2009, batch 105, kabilang sa Special Action Force Unit o SAP, taong kasalukuyan 2015. Itinalaga bilang OIC Officer in charge bilang hepe ng pulisya ng Bayan ng Silang Cavite sa ranggong Police Senior Inspector, ay sa loob lamang po, mahal namin mga taga-subaybay, na 4 na buwan sa serbisyo bilang Chief of Police ng Bayan ng Silang, ay matapos na ma-promote ito na maging Police Chief Inspector o isang ganap ng Major, ay tinalaga itong Chief of Police naman ng Bayan ng Kawit, Cavite, ng Municipal Police Station, PNP Kawit, Cavite. Kaya naman, hindi matatawaran ang kakayahan nitong mamang police officer na si Police Chief Inspector Alexis Sunido, isang biyasa sa pagpapatupad ng batas pagdating sa peace and order at public safety situation, sa ipinakitang magandang pamamahala nito bilang isang batang-batang ranking opisyal, ay posibleng masawata ng mamang pulis na ito ang mga nagbabalak na masasamang elemento sa kanilang mga iligal na aktibidad at masolusyonan ang paglaganap ng illegal na droga sa nasasakop ng bayan ito ng Kawit, Cavite. Kaya naman, sa ating pong pag-akaalam ng ating pong bisitahin itong bagong Chief of Police ng Bayan ng Kawit, kung saan tayo po ay talaga namang pinatuloy po nito upang i-entertainin at napag-alaman natin na ito ang batang-bata na 35 anyos na isang opisyal bilang Chief of Police ng Municipal Police Station ng Kawit, Cavite, ay napakagandang pakikihirap po sa atin, at tayo po ay sinaludan nito at binigyan po tayo ng respeto upang ito po ay makapanayam ng mga ilang oras nang tayo po ay bumisita dyan sa kanyang istasyon. Kaya po, binabati natin si Police Chief Inspector Alexis Sunido na, Sir, mabuhay ka at keep up the good work at ipagpatuloy mo ang iyong mga magagandang mga serbisyo para sa ating bayan at sa pangangasiwa ng pamamahala ng kapayapaan sa iyong nasasakupang jurisdiction. Mabuhay ka, Police Chief Inspector Alexis Sunido. Okay, ito naman, mahal naming mga taga-subaybay, kung saan ito magandang balita na kung saan 100,000 na mahihirap sa Metro Manila ay natukoy na raw ng DSWD. Nakita mo naman at medyo mahal naming mga taga-subaybay mukha yatang nagigising at umaaksyon na itong mga taga-DSWD, Department of Social Worker and Development. Umaabot sa 123,270 pamilya sa Metro Manila ang natukoy na mahihirap sa isinagawang second round assessment ng Department of Social Welfare and Development National Capital Region mula Mayo hanggang Setyembre ngayong taong 2015. Sinabi ni DSWD National Capital Region Regional Director Alicia Bunoan, makikita sa mga barangay hall ang mga pangalan na natukoy na may hirap na pamilya. Gayunman, hindi lahat ng nasa lista ng barangay ay mapapasama sa mabebenepisyuhan ng programa ng ahensya dahil kailangan pa itong suriin ng publiko
kung lehitimong ito ay mahirap nga na tao. Dadaan din sa validation ng local validation committee na binuo ng City Municipal Social Welfare and Development Office, non-government organization at civil society or organization ang mga napukoy na pamilya upang matiyak na lehitimong mahihirap ang mga mahihirap na nakatala doon. Dinagdag ni Bunuan na ang listahan ang gagamiting basihan ng pamahalaan na matukoy kung sino at nasaan ang mga pamilyang mahihirap na mabibenepisyuhan ng programang panlipunan batay sa mga itinakdang pamantayan ng ahensya. Kaugnay nito, hinikayat ng DSWD ang mamamayan na magtungo sa kanilang mga barangay hall at makiisa sa isinasagawang validation ng mga nasa listahan para matiyak na tunay na mahihirap ang nasa talaan o sa listahan. Yan po mukhang maganda po ang ating nakikita ngayong mga ginagawang aksyon ng mga taga-Department of Social Workers and Development. Mukha yata nagpapalakas ngayon ng DSWD at kung saan napag-alaman natin na isa itong tatakbo sa mga senador na si Jinky Suliman ay dating isa sa mga DSWD officer. O ito ang nagpapatako bilang leader ng mataas na head ng DSWD sa ating bansa. Permanenteng pabahay sa street dwellers dapat itayo ayon dito kay Rep. Winwin Gatchalian. Nanawagan si Nationalist People's Coalition Rep. Win Gatchalian sa Department of Social Welfare and Development. Kaugnay ito doon sa ating mga kababayang mahihirap na magpatayo ito ng hallway houses sa Metro Manila para maging permanenteng pabahay ng mga pulubi o homeless na nagkalat sa kalsada na itinago dahil lamang sa nakaraang pagganap ng Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit sa ating bansa. Ginawa ni Valenzuela, Rep. Gatchalian, ginawa ni Valenzuela Representative Congressman Gatchalian ang panawagan matapos na ilagay ng Manila Social Welfare and Development ang may 267 palaboy sa Ruas Boulevard, sa Boys Town at sa Marikina City. Anya, kung makakapagpatayo ng hallway house ang DSWD sa Metro Manila, ay hindi magkakaroon ng overcrowding sa mga paglalagyan sa mga street children at walang tahanan na nakakakalat lamang sa kalsada. Itong mga street children, idinagdag pa ni Rep. Gatchalian kaysa bigyan lamang ng 4,000 bawat isa ng DSWD ang bawat pamilya bilang tulong sa mga walang bahay bilang tulong sa mga walang bahay na ating mga kababayang mahihirap. Ito ay mas angkop na ipagpatayo sila ng hallway house upang ito ay may matiran ng panghabang buhay. Pinayuhan pa ni Congressman Gatchalian ng DSWD na makipag-ugnayan sa local government upang magpatayo ng hallway houses tulad ng ginawa nitong si Representative Gatchalian noong siya pa ang alkalde ng Valenzuela City, kung saan ay nagpatayo siya ng Disiplina Village Housing Project na kung saan ay napapakinabangan na ngayon ng mga maliliit at maralitang mga mamamayan ng Valenzuela City. Okay, ang ating susunod mga mahal namin taga-subaybay, kung saan ay ito namang tungkol sa ginawang pagbibigay na ni Mayor Kuya Edwin Olivares ng City of Parañaque, na formal na inabot ni Parañaque Mayor Edwin Olivares ang susi kay City Police Chief and Senior Superintendent Ariel Andrade na Chief of Police ng Parañaque City ang bagong sasakyan para magamit ng local na PNP sa Special Reaction Unit Bomb Squad, ang isang sasakyang makabuluhan na mapapakinabangan tungkol sa mga anumang mga nagbabalak na terorist sa ating bansa. Bukod sa SWAT ban, nag-donate din ng city government ng Parañaque ng 16 na police mobile vehicles at ng bike motorcycle para magamit ng mga kapulisan
sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. Ang simpleng seremonya ay na sinaksiyan ni Parañaque Representative Congressman Eric Olivares. Napakaganda po ng ginagawa ni City Mayor Kuya Edwin Olivares sa kanyang nasasakupang lungsod kung saan talaga namang action man ang ginagawa nitong si City Mayor Edwin Olivares. Kaya naman binabati natin ang pamilya ng Olivares simula sa tatay nito na si former Mayor Dr. Pablo Olivares at itong si Kuya Edwin Olivares na ngayon ang tumatayong mayor ng Parañaque at ang kanyang kapatid bilang congressman na si Eric Olivares kung saan ay napakaganda ng hinaharap na kinabukasan at future ng mga Parañaqueños. Kaya naman, kami ay bumabati ng mabuhay ka po, Mayor Kuya Edwin Olivares sa Parañaque kung saan ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga magagandang ginagawa sa inyong nasasakupang jurisdiction na dyan sa lungsod ng Parañaque kung saan mismong kami po ay nakakaalam naman ng inyong mga ginagawang mabubuti na bilang inyong paglilingkod at pagserbisyo sa mga taga Parañaque. Mabuhay ka po, Mayor Kuya Edwin Olivares. Okay, mga mahal naming taga-subaybay, at atin po titingnan din naman ang ginagawa nitong si pagbibigay ng ating isang magandang mensahe nitong si Bishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang tungkol dito sa ang panawagan nito, ang sinasabi nito sa ating mga politiko o opisyal sa ating gobyerno ay kinakailangan, bagamat ang misyon ay kailangan ang pangunahin ay ang magmisyon. Yung misyon ang mangibabaw sa mga kumakandidato nating mga politiko sa kasalukuyan ngayon. Hinikayat ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga botante na palagiyang ipaalaala sa mga kandidato sa 2016 national election na tutukan ang pagmimisyon at paglilingkod sa bayan at hindi ang sariling ambisyon lamang. Kaya naman dapat siguro itong mga epal nating mga kandidato sa darating na 2016 election ay dapat naman ang maging pangunahing pananaw nito ay ang magmisyon. Hindi yung kanilang maging ambisyon na maabot pa ang matataas na posisyon upang sa gayon ay bato-bato sa langit para magpayaman lang po ba o para maproteksyonan ang kanilang mga malalaking business pa. Pagpapatuloy po natin ito, mga mahal naming taga-patuloy na sumusubaybay kung saan ay muli po tayo magbibigay ng isang komersyal. Isang balita, asahan ng paman sa ating isang balita. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod dito sa Lagot Ka, Serbisyo Balita Live Online, kung saan atin ang mga tutunguhin at ating papansinin ang lugar ng bayan ng General Trias, Cavite, kung saan ay talagang napakagaling ng pagtatandem nitong magkapatid na Ferrer, kung saan sa pangunguna ni Congressman Luis John Ferrer
ay napakaganda ng gusto nitong mangyari sa kanilang bayan, kung saan sa pakipagtulungan ng kapatid nito, na nakakatandang kapatid nito, na mayor ngayon ng General Trias Cavite, na si Atty. Antonio Oni Ferrer, kung saan ay mukha yatang bago matapos ang taong ito ay mukhang magiging isang ganap ng cityhood ang bayan ng General Trias Cavite. Ito ngayon ang isa sa mga pinupustro o proposal nitong si 6th District Congressman Luis John Ferrer ng 6th District ng Cavite. Kaya naman binabati natin si Mayor Oni Ferrer sa kanyang mabuting, maganda at maayos na paglilingkod sa bayan ng General Trias Cavite, kung saan ay talaga namang magka-tandem ang magkapatid na ito na si Mayor Antonio Oni Ferrer at ang kanyang kapatid na si Congressman Luis John Ferrer, upang bigyan ng magandang kinabukasan sa darating na mga panahon ang kanilang mga kababayang Gentilsenyo, at ipinopropose na ang bayan ng General Trias ay, kung titignan nyo naman talaga mga mahal namin taga-subaybay, ay napakalaki at napakalayo na ng pag-unlad, na tinuho ng pag-unlad ditong bayan ng General Trias Cavite, kung saan talaga namang kahit kayo ay mapunta rito sa lugar ng bayan ng General Trias, ay masasabing para bang isa ng syudad ito kung inyong titignan. Kaya ito naman ay sinusuportahan ng nilang mga miyembro ng konseho na sa pangunguna ni Vice Mayor Moritz Sison, 10 ng mga kagawad at miyembro ng Sangguniang Bayan sa pangunguna nila Jonas Lubigen, nila Kera Legaspi kung saan, at nila Konsyal Amate, nila Konsyal Karampot, na kung saan ay sa darating na ito ng bago matapos ang taong ito o sa darating na 2016 ay maging ganap ng syudad ang bayan ng General Trias Cavite. Kaya binabati natin ang congressman na si Congressman Luis John Ferrer at ang kanyang kapatid na si Mayor Oni Ferrer na ipagpatuloy ang kanilang magagandang ginagawa sa kanilang mga nasasakupang bayan, upang sa gayon ay madawa ng kanilang mga constituent ang kanilang paglilingkod upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga kababayan. Keep up the good work, Mayor Oni Ferrer at Congressman Luis John Ferrer. Mabuhay po kayo. Okay, dito po tayo sa City of Bacoor, kung saan sa pamamahala ni Mayor Strike Revilla bilang sa bagong muka ng siyudad ng Bacoor, Cavite, kung saan ayon sa ating napagalaman dito, the 24/7 Bacoor Lying In and Eye Center in Barangay Talaba 7 was formally opened on 13 November 2015 during a simple ceremony graced by City Mayor Strike Revilla. Ito po si Strike Revilla ay last termer na po. 9 na taon po itong tumatayong mayor at naglilingkod na bilang City Mayor ng Bacoor, ng bagong Bacoor. Kasama nito ang congresswoman na si Lani Mercado Revilla, kung saan ito po ang tumatayong bilang representative ng Lone District ng Bacoor City, Congresswoman Lani Mercado Revilla, at kasama ang kanilang mga konsyal na si Councilor Mike Bautista, Midi-World President ng Homeowners Association, General Alex Gutierrez, Barangay Captain Mike Solis ng Barangay Habay 1, kung saan ito ang si Barangay Captain Mike Solis ay anak po ni incumbent Councilor Boy Solis, na kung saan matagal na rin pong naglilingkod bilang konsyal ng lungsod ng Bacoor, Cavite. At kaya man, napakaganda nitong kanilang ibinigay na to na sa City Health Officer na si Dr. Ivy Marie Yastorsa, City Health Office, Doctors and Staff, Barangay Council of Talaba 7, ang siyang nagtulong-tulong tungkol dito sa itinayo ng pagbubukas nitong Lying In and Eye Center sa Barangay Talaba, Bacoor City, Cavite. Kaya naman, ating binabati si City Mayor Strike Revilla na, Sir, Mayor, mabuhay ka at talaga namang isa kang matuturing na isang butihing lingkod
ng bayan ng lungsod ng bayan ng Bacoor City, Cavite. Ganun din po ang inyong pong hipag at asawa ng iyong kapatid na si Congresswoman Rani Mercado Revilla ay amin din pong binabati na mabuhay po kayo, Congresswoman, at ipagpatuloy ang inyong mga mabubuting mga paglilingkod sa inyong mga nasasakupang constituent sa nasasakop ng syudad ng Bacoor City. Okay, maya-maya po mga mahal naming mga taga-subaybay kung saan ay ating pong ipakikita ang isang ang kasalukuyang itinalagang OIC bilang treasurer officer bilang isang officer ng treasurer's office ng Parañaque City. Maya-maya po ay ating masusubaybayan yan at ating ipakikita na sa kanyang personal itong si isang guro na talaga namang napakagaling sa kanyang mga paglilingkod na ipakikita bilang siya ngayon ang itinalagang OIC bilang Office of the Treasurer dyan po sa City of Parañaque. At ito nga ang ating pangyayalo na kung saan ang Quezon City Government sa pamamahala po ni City Mayor Herbert Bautista kung saan ang taunang selebrasyon ng National Volunteer Month ngayong taon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle sa Disyembre 5, kung saan ngayon pa lamang ay inaasahan na ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na dadalo ang libu-libong volunteers mula sa barangay, sa akademya, pribadong sektor, government at non-government organization sa nabanggit na pagdiriwang. Ang NBM 2015 ay bahagi pa rin ng pandaigdigang pagunita sa International Volunteers Day na naglalayong hikayatin ng taong bayan na mag-alay ng kanilang serbisyo ng walang hinihinging kapalit. Bahay, napakaganda naman pala ng pananaw at adhikain nitong si Quezon City Mayor Herbert Bautista kung saan talagang taunang ginaganap nito ang National Volunteer Month ngayong Disyembre. At ang MBM ay bahagi pa rin ng pandaigdigang pagunita sa International Volunteers. Katuwang dito ng lokal na pamahala ng Quezon City, ang International Association for Volunteer Effort, Philippines. Maaga pa lamang sa Disyembre 5 ay sisimulan na ang selebrasyon sa Quezon City. Nagaganapin ng bandang oras ng alas 5 ng umaga sa Charito Planas Garden sa loob ng Quezon City Circle. Tampok din ang mga nakatakdang grand salo-salo at malawakang pagtatanim ng mga puno ng iba't ibang volunteer group sa loob mismo ng Quezon City Circle. Bukod pa ito sa gagawing pag-ikot sa mga makasaysayang lugar sa loob ng Quezon City Circle, kabilang na ang bagong bukas na Quezon City Museum na kung saan ay sa pamamahala po ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ay maganda po ang naging takbo at naging kalagayan ng mga taga Quezon City. Kaya naman binabati natin itong si City Mayor Herbert Bautista na Mayor, mabuhay ka po at minsan huwag niyo masyado painitin ang inyong ulo kapag ka po may mga nangyayari hindi kaayos-ayos na may mga nahuhuli po kayong mga bukas ko tigang o mga manduruko dyan, mismo yata na minsan naming napagalaman na kayo raw po ang isa sa mga nagbibigay na sinesentensyahan itong mga suspect. Kaya medyo konting lamig lang po, Quezon City Mayor Herbert Bautista. Okay, at alam niyo mga mahal naming taga-subaybay, at ito ang tungkol sa mga kandidato natin ngayon, sabi nga ng ating mga karamihan sa ating mga kababayan, dapat daw itanong natin sa mga kandidatong ito na kung ano ang kanilang magiging partisipasyon tungkol sa naging agenda itong ginanap na APEC Summit na tinatawag na maganda raw ang magiging kinabukasan kapag ka raw nagkaisa ang bansang ito ay malaki ang magiging pag-unlad lalo ng ating bansa ng bansa nating
Pilipinas. Kaya na naman nagpapasalamat din tayo at sa matagal, sa loob ng isang linggong ginanap itong EPIC Summit, mga mahal namin taga-subaybay, ay naging safety naman ang sitwasyon ng ating mga delegado na nanggaling sa iba't ibang bansa. Kaya naman ipinagpapasalamat din natin ang pagbibigay ng importansya ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa na nakarating dito sa bansa natin. At ito namang ating mga kapulisyan, talaga namang sinigurado ang safety at kaligtasan ng ating mga delegadong dumating na iginanap na EPIC Summit itong nakalipas lamang na isang linggo. Kaya naman, tayo ay malalaman po natin mga mahal naming mga taga-subaybay sa darating na 2016 eleksyon kung ano ang magiging katotohanan ng mga naganap na ito ng pag-meeting ng mga delegado dito sa EPIC Summit, kung saan maging ang mga tatayong kandidato na magiging leader muli sa ating bansa, ay malalaman po natin kung ito ay may katotohanan na tayo po talaga ay uunlad. At marami po sa ating mga kababayan Pilipino mahihirap, umano daw ay magkakaroon ng mga trabaho. Okay, pasamantala po ay muli tayo magbibigay ng isang komersyal at para naman po sa kapahintulutan na tayo naman po ay magpakita ng ating mga advertising na nagbibigay po sa atin ng buhay upang magkaroon po ng buhay ang inyong mga broadcaster dito sa Serbisyo Balita Live Online. Asahan ng paman sa ating An engine that makes more power from less fuel is great. But if stepping on the gas feels like you're communicating with the wheels via messenger pigeon, what's the point? To be fun, a car has to be responsive. Traditional automatic transmissions are great when you're starting from a stop or creeping along in traffic. However, we saw a big opportunity to improve their responsiveness and fuel efficiency. To make it a reality, we needed the best of two worlds. The getting going and first gear smoothness and controllability of a traditional automatic transmission, plus the direct connectedness and fuel efficiency of a manual transmission for the rest of the gears when you get rolling. Basically, we wanted a manual transmission that shifts for itself. Introducing the SkyActiv Drive 6-speed automatic, a new kind of transmission that marries a torque converter from a traditional automatic with a clutch from a manual. Making it all work and getting the kind of precise split-second shifting we wanted meant our new transmission needed a mind of its own, literally. So, we implanted an advanced control module that's like having a professional race car driver in your gearbox, shifting with such quickness and precision, it can even perfectly rev match downshifts. With that kind of responsiveness, this high-performance gearbox also improves fuel economy by up to 7%. The net result? All boxes checked. Smooth, direct, and efficient. What more could you ask for? How about a better manual transmission too? One with the crisp, precise shift feel that you'd find in a Mazda MX-5 Miata. We wanted that incredible shifting performance and feel in every vehicle we make, so we engineered the SkyActiv MT 6-speed manual to have the shortest shift throw in its class, as well as being smaller, lighter, and stronger than its predecessor too. Thanks to both our transmissions' compact and lightweight designs, our new SkyActiv bodies could be built more efficiently around them, further contributing to the overall SkyActiv technology goals by bringing improved fuel economy and performance together. Jackpot. Both new transmissions are major innovations, and both already have the rest of the automotive world scrambling to catch up. They prove not only what Mazda is capable of, but what can be achieved when you refuse to compromise. SkyActiv technology from Mazda. The future of driving begins now. We build Mazdas. What do you drive? Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod sa episode nito ng Lagot Ka, Serbisyo Balita Live Online. Ating pong bibigyan ng pagkakataon nito si Mrs. Adelaida Laparan na nagtapos ng isang guro, nagsimulang manilbihan bilang isang pangkaraniwang kawani ng tanggapan ng Ingat Yaman o Treasurer's Office sa Parañaque City. Simula pa noong panahon ang mayor ng Parañaque ay si former Mayor Bernabe Sr. ay talagang isa na sa mga kawani at nagtrabaho na bilang empleyada noong 1970 itong si Mrs. Adelaida Laparan. At
Sa panahon din mismo ni former Mayor Dr. Pablo Olivares ay patuloy na naninilbihan bilang kawani itong si Mrs. Adelaida na parang sa panahong ang mayor naman ay si former Mayor Joey Marquez ay nanatiling pangkaraniwang empleyada. Ang isang gurong ito na si Mrs. Adelaida Paran ng City of Parañaque. Diyan siya sa may Treasurer's Office. Ang butihing gurong si Mrs. Naparan sa loob ng matagal na panahon ay malaki na ang naging karanasan ito para sa samut-saring papuri at karangalan ang tinanggap nitong pagbati mula sa mga matataas na opisyal ng lungsod ng Parañaque. Ito po, ating mapapakinggan ng ating makapanayam itong si isang guro na ngayon ay tinalagang officers in charge ng Office of the Treasurer ng Ingat Yaman ng Parañaque City. Pakinggan po natin. 1, 2, 3. Ma'am, bali kayo po ngayon na nakatalagang treasurer dito, City Treasurer. Saan po kayo dati? Kayo po matagal na raw namin napagalaman na kayo raw po ay dati nang nasa Treasurer's Office. Panahon pa po ni? Mayor, matandang mayor. Mayor na din po. Opo. Ma'am, saan po kayo nagmula ng posisyon? Panahon ni Bernard? Office helper lang. Office helper. Office helper. Tapos naging cash clerk. Naging, naging sunod na hanggang kahulilihan. Itong chief ng cash division. Tapos naging ICO, City Treasurer. ICO. So, sa bali ngayon, ma'am, talagang qualified kayo bilang isang City Treasurer sa auction. Sa inyo pong pag matagal na pamamalagi dito dito sa Office of the Treasurer's Office, marami na rin po kayong mga talagang nagampanan ng tungkulin nyo. Apo, marami. Ayun po bali, kayo pong inappoint ni Mayor Kuya Edwin Moy. So, bali, kayo kasi po yung qualified na yun. Ma'am, sa inyong pag-upo bilang City Treasurer po nito, ano po ang inyong mga magandang pinakita po ngayon sa inyong pagiging isang City Treasurer po ng Parañaque? Naayos ko lahat yung kaparas yung ating mga retirement na lisensya. One-stop shop. One-stop shop. Tapos yung aming mga tax clearance, one-stop shop din. Kumbaga, kung kaya mo naman magawa ng within a day or within 1 hour, natatapos, basta kompleto ng lahat ng papel. Bali, mga hanggang ilang next year pa ho kayo, matatagalan po kayo ngayon bilang hindi ko lang po alam kung officer in charge. ICO. ICO. In charge of office. In charge of office. Hindi ko lang po alam kasi talagang sabi ni Mayor, gagawa niya ng paraan na ma-extend. Opo, yun nga rin po ang aming nadinig po sa aming mga nabalitaan sa Office of the Mayor. Kung saan, mukha raw po yan ma-extend kayo ng hanggang 6 na buwan pa. Yun po yung pagkalamay. Siguro naman, kapag naman siguro kaya po ng isang tao, katulad po niyo, hindi pa naman masyadong patandaan. Pwede pa naman kayong maglingkod. Bakit hindi nila, ba't kailangan nilang isipin yung matatandaan? Samantalang wala naman dapat maging matanda. Lalo po, nagiging veterano, isang nagkakaedad na bilang isang lingkod bayan, di ba? Kayo po, bilang matagal na po ngayong naglilingkod, ano po ang pakiramdam mo ngayon? Okay naman. Naman? Maganda naman ang, kumbaga, okay naman kasi talagang nire-ready ko pa retirement nga, magre-retire na ako. Kaya lang, siyempre, hindi ko naman pwedeng tanggihan si Mayor, inalok niya ako na. Yes. Siyempre, siya yung pinaka-boss namin. So, bali pang ilang palit na po ang City Treasurer natin bago po sa inyo? Ay, hindi ko. Hindi po, bukod kay Pulmano lang. Hindi, 2013 si Tres Pulmano Opo. Tapos, ako na yung sumunod. 2013, nag-umpisa kami kay Tres Sanchez, Tres De Leon, Opo. Tres Caraveo, tapos Tres Cuneta, tapos Tres Janet Alcordo. Opo. Pulmano, pagpito. Pagpito po kayo ngayon sa naging. Ang tawag po rito, ma'am, in charge of office, ICO. ICO, in charge of office bilang tumatay yung City Treasurer. Ma'am, bali sa inyong binigay na pagtitiwala sa inyo ni Mayor Olivares. So, isa pong malaking paghamon dito sa inyong kakayanan dahil kasi pinagkatiwalaan po kayo dahil mukha yata
wala na ibang makikita si Mayor Edwin Olivares sa katulad niya. Kaya kayo po napagkatiwalaan dahil alam po ni Mayor siguro na kayo po ay talagang bihasa na bilang nanunungkulan dito sa Office of the Treasurer. Maganda po ito, ma'am. Bali, ano po, ma'am, ang naging po natapos niyo po talagang po. Teacher. Teacher po. Kayo po ay matagal din nagturo. Hindi. Pagka-graduate ko, nagtrabaho na ako sa City Hall. 19 po kayo nagsimula? 71. 97 up to now. 71 ako gumraduate ng March. Okay. July nakapagtrabaho na ako dito. July 16, 1971. Ma'am, message lang po sa inyong mga ka-empleyado dito sa Parañaque City at saka sa mga mamamayan po ng palaking Paranaqueño na kung saan bilang kayo po ang City Treasurer, ano po ang kanyang maibibigay na message para po sa kanila? Sa inyong pong panawagan sa mga taong bayan ng Parañaque. Ano bang message na may po? Kayo po ay pagtiwalaan bilang isang City Treasurer na kayo po ngayon ay talagang ginagawa niyo po yung Ginagampanan ko naman ang Opo. duty. Ang message ko lang ay maging kumbaga magbayad tayo ng sa ating mga publikasyon sa city. At kayo naman bilang yung mga taxes, maging prompt payment tayo para maging maganda at takbo ng ating city. At lalo pang mulad ng ano po masasabi ko para sa inyong pagtitiwala po sa inyo ni Mayor? Ayun nga, nagpapasalamat ako kay Mayor. Sabi ko, Mayor, salamat po sa tiwala niyo sa bilang ICO ng Treasury. Go. 1, 2, 3. Ma'am, bali, kayo po ngayon na nakatalagang treasurer dito, City Treasurer. Saan po kayo dati? Kayo po matagal na raw namin napagalaman na kayo raw po ay dati nang nasa Treasurer's Office. Panahon pa po ni Mayor, matandang Mayor. Bernabe po. Opo. Ma'am, saan po kayo nagmula? Okay, nakita niyo po naman ng ating mga kapanayam, ang bagong talagang City Treasurers na Parañaque City na si Ginang Adelaida Naparan, kung saan ito po ay dating isang guro. Tapos po ito bilang isang guro at bihasa na po sa paglilingkod dito bilang kawani na matagal na dyan sa Parañaque City. Wala naman tayong inaano rito kung saan ayon sa ating napakalaman dito sa ating kalapating gala na kung saan ay marami na raw pumalpak ng mga City Treasurer na naupo dito sa Ingat Yaman ng Parañaque City. Kumbaga, ito ang isang Ingat Yaman ay siyang nangangasiwa at namamahala tungkol sa kaban ng lungsod. Kaugnay nga dito, marami sa mga naupo ng bilang OIC o itinalagang City Treasurer's Officer ng Parañaque City ay pumalpak po ito sa kanilang mga paglilingkod dito sa Parañaque City. Kung kaya ang inapoint ay itong katiwat-walang isang guro na si Mrs. Adelaida Naparan, na kung saan ay bagamat ito ay may edad na dahil sa atin marami naman mas lalong nagiging biyasa kapag ito ang isang may edad na ay talagang maglilingkod ay seryoso sa kanyang panunungkulan. Katulad itong si Ginang Adelaida Naparan ay isang ehemplo bilang isang guro na talaga namang matagal nang naglingkod at sa panahon pa nila Mayor Bernabe Sr., sa panahon ni Mayor Joey Marquez at sa panahon pa ni June Bernabe at sa panahon ni Dr. Pablo Olivares ay empleyada na ito bilang kawani ng Office of the Treasurer, itong si Ginang Adelaida Naparan. Kaya naman, malaki ang tiwala ni City Mayor Kuya Edwin Olivares dito kay Ma'am Adelaida Naparan bilang isang itinalagang OIC kasalukuyan ng Parañaque City. Kaya naman pinabati natin itong si Mrs. Adelaida Naparan na ma'am, ipagpatuloy po ninyo ang mabuti ninyong paglilingkod at mga magagandang karangalan na inyong natanggap bilang pagbati ng mga opisyal ng lungsod ng Parañaque na kayo po ay pagkatiwalaan bilang Treasurer
office na bilang isang treasurer na nag-iingat ng yaman ng kaban ng lungsod ng Parañaque. Binabati po namin kayo na kayo po ay mabuhay at ipagpatuloy po ninyo dahil ating pong napagalaman dito sa ating kulasising Galang Kalapati na kung saan ay kayo raw po ay bagamat sinasabing 6 months ay in-extend po kayo bilang isang OIC officers in charge na ingat yaman ng Parañaque City. Ayan po makikita po natin nakita naman natin ang isang katulad ni Ginang Adelaida Naparan ay masasabi po na ito talaga ay talagang tapat sa kanyang paninilbihan dyan sa lungsod ng Parañaque. Sa matagal na panahon, ito po ay napagkatiwalaan na italaga bilang isang ingat yaman ng kaban ng lungsod ng Parañaque. At binibigyan din po natin ng magandang pagkakataon na ito pa lang si Senadora Cynthia Villar ay kung saan ay nagbibigay talaga ng sa kanyang magandang pamamahagi sa kanyang industriya ng pag-ibayuin ng kanilang mga competitiveness para magkaroon ng mas malaking merkado, lalo na sa pagpaparating ng regional economic integration sa ibinigay nito na pagkakataon ng pagsaganap o pagsasagawa ng ginanap na EPEC Summit dito sa ating bansa. Ang bansa ay nag-supply ng 25% ng fish at fisheries export noong 2013 na may halagang US dollars 558 million dollars si Senator Villar, ang chairman ng Senate Committee of Agriculture and Food Committee, ang keynote speaker sa 10th National Congress na inorganisa ng Sarangani General Santos Shrimp Stakeholders Association Incorporated at Philippine Shrimp Industry Incorporated na sa larawan na makikita si Senador Cynthia Villar kung saan ito ay malaki ang naging bahagi nito tungkol sa mga fish industry sa ating bansa. Kaya naman, isa rin ito sa nagbibigay ng pagunlad sa mga pagbibigay nito at pagganap ng EPEC Summit itong nakarang isang linggo ay malaki rin po talaga ang nagiging bahagi ng ating ibang mga senador na tapat sa kanilang panunungkulan upang paglingkuran ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya binabati natin si Senador Cynthia Villar na mabuhay po kayo, Madam, sa inyong mabuting paglilingkod sa mga ating mga industriya ng mangingisda. At alam naman natin na ito si Senador Villar ay mabuti namang kaharap at mahusay namang humarap sa ating mga kasamahan sa industriya ng pamamahayag. Kaya hindi tayo nag-aatubili na ito ay bigyan ng pagkakataon upang papurihin sa kanyang mga ginagawa bilang sa kanyang hinahawakang committee chairmanship bilang isa sa mga agricultural industries. Mabuhay po kayo, Madam Senador Cynthia Villar. Okay, at mga mahal naming taga-subaybay, at alam po natin na sa panahong ito ng EPEC Summit, ito po, nagtapos na po nitong ngayong Sabado ito, mukhang maluwag na raw po ang mga daan ngayon na ating mga patutunguhan kung saan maluwag na tayo ay makakapunta sa ating mga patutunguhan at maluwag na rin tayo ay makababalik sa ating mga tahanan. Kaya naman, sa loob ng isang linggo ay binabati natin ang ating mga kababayan din na nagsikap at nagtyaga sa EPEC Summit at sa pagdaraos ng mga kahirapang dinanas natin sa ating pagbibiyahe kung saan ay back to normal naman po ulit tayo upang makapagbiyahe na tayo ng maluwag. At sana po ating pinaabot sa ating PNP chief na si General Ricardo Marquez na kung saan Sir, ipagpatuloy po ninyo na ang mga ating mga PNP ay palagi pong manatili sa labas ng impilan upang sa gayon ay magkaroon ng kasiguruhang ligtas ang ating mga kababayan sa lahat ng dako na nasasao ng ating bansa dito sa Pilipinas. Okay, tayo po ay bumabati ng magandang gabi sa ating mga kasamahan dito sa istasyon ng Serbisyo Balita mula sa ating kasamang si RJ Salgado bilang Technical Director at nangangasiwa ng ating programang ito sa inyong episode ito ng Lagot Ka, Service sa Lagot Ka, Sibong Mukayadan, kung saan ay binabati rin natin ang ating
Assistant Station Manager na si Lani Baraylo at ang ating mga kasamang sina Neri Buenaflor. Ganon din ang ating mga kasamang broadcaster na sina Edward Flores, kasama ang Gaspar Latam ng Manibela Masa, ang kanyang kapartner na si Rico na kasama rin natin ngayon dito. At kami po ay bumabati sa inyo naming mga taga-subaybay ng isang mga magandang gabi. At umahabol po ang isang kasama natin na si Angeli, na kung tawagin namin dito ay si Angie. Napakaganda ng pangalan. Kaya po, binabati po natin ng magandang gabi ang lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita Live Online. At tayo po ay pansamantalang nagpapaabot ng pagpapaalam at mabuhay po kayo, mga mahal naming taga-subaybay. Thank you.